Good morning po, another day, another chicken vlog. Isang magandang araw po. Makikita ninyo maaliwalas po ang panahon. At parang wala pong bagyong dadating kahit na may nagbabadya pong napakalakas na bagyo na muling susubok sa Pilipinas. Dadaan daw po ito dito sa amin sa Luzon. Hindi ko lang po alam kung sa northern, sa central siya dadaan dahil hanggang sa ngayon po ay under observation pa ng Pag-asa ang kanyang magiging track. So yan po sa lahat po sa atin na taga Luzon at sa mga parting Visayas, maghanda na po kayo. Kung may mga gamit po kayo, taas nyo na po yung mga bubong po nyo, mga talian nyo na po kung may pantali kayo. At kung wala naman po, kung alam nyo na sa parte kayo na delikado, tabing bundok, tabing ilog, kumari po bago dumating ang bagyo, manalasa sa Linggo at sa Lunes, lumikas na po kayo at dalhin nyo na kung ano ang kailangan nyo dalhin na mahalagang gamit. Sa may mga hayop, sa may mga bata, lumikas na po tayo, wag pong matigas ang ating ulo para hindi po tayo masalanta. Naibalik po ang mga gamit pero ang buhay po hindi po yan naibalik, kaya dasal po tayo at keep safe po sa lahat. At ngayon pong araw ay atin pong pag-uusapan kung bakit mahalaga ang selection at gayon din ang rest ng ating mga manok. Una sa lahat, yung selection, mahalaga po yan sa mga nagbi-breeding, lalo na po kung gusto nyo mapanatili yung quality over quantity ng inyong mga alaga. Yan po ang syempre una sa nagpapakilala sa mga breeders, lalo na dun sa mga sikat na. Ayan po ang kanilang strict, isa sa pinaka strict nila na rules, ang selection at culling. Ang selection po nila sigurado, katulad po natin ng mga aspiring o mga nagsisimula sa mga maliliit na backyard lang, pipiliin nyo po yung tingin yung pinakamagaganda, pinakamalalaki, pinakamalulusog. Sisiw pa lang makikita nyo naman yan pag tinamaan niya ng mga sipon. Yung mga kasama niya hindi, syempre parang tao din, mahina ang immune system niyan, makikita nyo na agad dyan. At para hindi kayo magastusan, ikal nyo na po habang maaga pa. Kung makikita nyo mga 1 buwan, 2 buwan pabalik-balik ang sipon, mahina, payat, ikal nyo na po yan kaysa gagastos pa kayo ng malaki. Isa pong way yan para ma-preserve nyo yung magagandang lahi ng inyong mga alaga. At gayon din para hindi po kayo malugi sa patuka, sa gamot, sa oras, sa panahon. Pipiliin nyo lang po yung mga materyales na sa tingin nyo the best quality para sa future ng inyong manukan, para hindi po kayo makapagsayang ng mga materyales, ng inyong financial, oras, dahil ayan po ay mahina, malakas, maganda at hindi, pare-pareho lang po yung kumakain, umiinom, nagba-vitamins. Kaya huwag nyo na pong pag-aksayahan yung sa tingin nyo mga low quality, mga reject. Pwede nyo pong katayin na yan kung umabot na po yun ng 2 to 3 months at nasa tingin nyo pwede nang ipang ulam, pwede na yan, kaysa patuloy nyo po siya lang aalagaan. Magagastosan lang po kayo sa mahal ng feeds ngayon. Pangalawa, yung inyo pong mga alaga na sa tingin nyo ay hindi abot ng standard. Kung sa tingin nyo sa manok nyong alaga hindi po siya pasa sa standard ng isang manok, katulad po ng sa ating Brahma, kung makikita nyo po hindi masyadong maganda ang feathering, kung bansot, kung masama ang kanyang paglaki,
kung yung kanyang comb ay hindi tama, kung kayo po ay aspiring na talagang magpaganda ng quality, ikal nyo na po yung mga ganon. Yan. Katulad po niyan, yung mga feathering sa paa, isa po yan sa pinaka trademark ng Brahma. Tapos madami pa pong mga bagay na makikita nyo sa standard na Poultry Association ng mga libro, mga text. Makikita nyo po doon kung ano ang mga dapat nyo sundin kung talagang gusto nyo po ng quality na alaga. Dito naman po sa ating mga native, syempre ang gusto po natin dyan, pakikinabangan yung karne. Kaya pumili din po kayo ng magagandang klase, yung malalaki ang katawan. Dahil meron din po mga native na maliliit din na napoproduce nilang itlog. So lugi kayo sa panahon at sa pagkain. Ako po dito ang ginagawa ko, pinipili ko yung pinakamalalaki, upgrade native. Tapos yung iba atin pong kinakal na o panghanda or pangbenta per kilo. Katulad po nito, si Maya at si Maya, sila po ang pinakamalaki, kaya sila po ay nakahiwalay dahil sila ay ating mga future breeders or breeders na in case na mag-produce ulit tayo. Tingnan nyo po ang laki niyan. Ito po ay upgraded native. Tumitimbang po yan ng 3 kilos mahigit at extra large to jumbo po ang itlog nila. Yan. Ito naman po yung ating mga ibang alaga. Sa ngayon po ay atin po silang itinangkal dahil malapit na po dumating ang bagyo. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan dyan sa labas. At ito nga po yung anak ni na Makoy. Yan. Inihiwalay na po natin yung ating pulet dahil 3 months na po sila para makatuka ng ayos. Maganda ang paglaki. Pangatlo po dyan sa ating pag-select, tingnan nyo po yung sa tingin nyo ay pinakamagandang bloodline. Halimbawa, kayo sa Brahma, kung meron po diyang iba't ibang bloodline, may UK, may European, sa UK po yan, nasa Europe din naman yan. May Turkey line, Europe pa din yan. Tapos yung standard US. Kung alin po ang inyong mapusuan, yun lang po ang inyong i-keep na bloodline. Mas maganda po yung pure kaysa paghahaluin nyo ng American at saka Turkey, dahil magsasama po yung kanilang traits. Mawawala po sila dun sa pinaka standard quality ng isa o dun sa isa. Kaya mas maganda po dyan pure bloodline o Turkey line o UK line or American. Pumili lang po kayo ng isa na gusto nyo talaga. Ito po yung ating mga US Silky. Yan, makikita nyo po nandyan. Yan, nandyan. Ito po si Mimi, may 4 na po uli siyang itlog. Yan. At doon naman po sa ating mga manok, bakit mahalaga ang pagpapahinga ng ating mga manok? Tulad din po ng tao, pagka nasobrahan po yan sa mating, manghihina po yan, lalo na po pag may edad po ang manok. Magbababa po ang fertility rate, ang quality ng similya nila dahil non-stop po silang laging magkasama. Kaya mas maganda po sa ganyan, magkaroon po kayo ng extra. Palagi natin na blue. Dapat meron po kayong 2 na rooster na blue. At saka ng mga hen para every month or 2 months makapagpahinga po sila at hindi po sila masyadong malaspag. Dahil alam po natin pagka nasa breeding po, yung kanilang energy ay doon nila ginagamit. Kaya minsan po pag over breeding, pumapayat po. Kaya kailangan po natin silang ipahinga every 1 or 2 months
para po makarecover yung kanilang katawan, kainin ng masustansya, vitamins, lahat po, priming, paligo, yung mga bagay na necessary sa priming para makabawi po ng mabilis ang ating mga alaga. At ganoon din po para ma-check nyo po ng ayos ang kanilang health, kung may issue po, kung may mga hidden na sakit, para ma-monitor nyo din ang mga pagkain, kung nagtatamlayin, kung may injury. Yan po mga bagay po na dapat nyong malaman at ma-prepare ang inyong manukan kung kayo po ay aspiring o nagsisimula po kayo o nakapagsimula na kayo sa maliliit na manukan lang or backyard. Katulad ko, backyard lang po, kaya mas madali ko pong ma-monitor yung aking mga alaga dahil less than 60 or 70 pa lang po ang mga manok dito. Hindi po ako nag-overbreeding para dahil din po sa space. Ganon din, syempre kailangan nating tingnan yung yung sa financial side natin para wag tayong malugi. Wag po tayong gumaya sa iba na overbreeding tapos dadating panahon wala silang maipatuka, wala silang space, ibebenta nila ng rush kahit palugi dahil mas nalulugi sila, wala silang maipatuka. Wag po tayong ganun. Dapat po may planning po tayo sa ating ginagawa para hindi po sayang ang ating panahon, hindi po tayo nagtatapon ng pera. Dahil inuulit ko po, sa pagmamanok po, hindi po lagi yan may benta. Kailangan malalim din po ang bulsa nyo. So balik po tayo dun sa ating topic, sa ating mga manok. Ayan, kaya katulad po ng mga ito po ay hinihintay natin ng maturity level nila ay sagad. I mean, pwede na po silang i-breed dahil sila po 8 months na, kumakasta na po sila. Pero nabasa ko po dun sa mga iba kong research na mas maganda po yung quality ng kanilang mga magiging itlog, ay yung mga mape-fertilize nilang itlog, I mean kung sagad ang kanilang maturity bago sila isa lang sa breeding, dahil matured na yung kanilang katawan, yung kanilang organs. Yan, hindi po pag sobrang bata. May mga nabasa ako na article na ipapasa nila yung mga weak genes dahil bata pa nga po sila, kaya mas maganda po yung peak maturity nila before breeding. Kaya ito po, inintay po natin sila. Ito po ay yung ating mga IG ay 8 months. Ito naman po ay running 10 months na po itong ating Rhode Island. Hindi pa rin po natin ibinibreed dahil iniintay po natin yung ating Rhode Island Red Hen na pag peak maturity din at maging stable ang kanyang pag-itlog, dahil kasi simula pa lang po niya, hindi pa rin po ako kontento sa egg niya, kaya inintay ko po siyang hindi naman talaga perfect na perfect, yung mas lumaki, mas gumanda, at syempre yung araw-araw siyang umiitlog. At dahan-dahan ko po siyang ilalagay dito, ipe-present sa ating hen, dahil pagka halimbawa basta lang natin inalagay, aggressive po yung ating Rhode Island Roux, dahil yun po ay napakatagal na panahon na wala po siyang kasama, lalo na hen, hindi pa siya nakakakasta. Kaya mapapansin nyo yung mga Roux na bata, minsan akala nyo kung anong ginagawa, ayun, nag-aaral po silang kumasta. Yung minsan parang yung umuupo sila tapos panay para sumasayaw sila, yun, nag-aaral po yung mga yan na kumasta. So yun po, ito pong mga sinasabi ko ay based sa aking experience lang, sa aking mga failures, sa aking mga natutunan at ng mga nabasa at napapanood sa ibang mga vloggers din sa may mga farm, sa mga nauna sa akin. Yan po ay nakita ko lang sa kanila at napag-aralan. Meron din naman pong pwede nyong i-adjust. Hindi naman po yan, pag sinabing ganito dapat sundin nyo kung hindi naman po applicable sa inyo at hindi naman po gumagana sa inyo, kaya nasa sa inyo po yan.
Kaya dapat lagi nyo pong i-monitor ang inyong mga manok para alam nyo kung ano ang maganda at anong masama sa inyong mga alaga. So yan po muna ang ating update sa ngayon. Muli po, maghanda po kayo, maghanda po tayong lahat sa paparating na bagyo. Mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, lagi po kayong magdasal. At inuulit ko po, unahin nyo po ang inyong kaligtasan kaysa mga material na bagay. At God bless us all. Salamat po.